Hello, Grace. Praise God. Tayo po tayong lahat at tayo po ay humingi ng gabay sa ating Amang Diyos sa langit. Aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa pagkakataon muli na kami makasamba sa iyong sama-sama sa Espiritu at katotohanan at makapag-aral kami ng iyong mga salita. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit. At salamat kami ginawa mong karapat-dapat sa magitan ng dugo ng aming Panginoong Yeshua. Ito po ang aming dalangin at pagpupuri sa iyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Good morning po, church. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. So bago po tayo mag-umpisa sa praise and worship, may babasahin lang po akong Bible verse. Kung may mga Bible po kayo, makibukas po kayo sa Psalms chapter 107. In praise of God's goodness. Give thanks to the Lord because He is good. His love is eternal. Repeat those words in praise to the Lord, all you whom He has saved. He has rescued you from your enemies and has brought you back from foreign countries, from east and west, from north and south. Some wandered in the trackless desert and could not find their way to a city to live in. They were very hungry and thirsty and had given up all hope. Then in their trouble, they called to the Lord and saved them from their distress. Amen. Tunay nga kay buti ng Panginoon sa ating mga buhay, kaya naman ibigay natin ang dapat sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, do a walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you put out. Every blessing you pour out, turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world at issue should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name in the road marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be every blessing you put out. Every blessing you pour out, turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. And blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Pinapasalamatan ka, Panginoon namin, Lord God. Thank you, Lord God. So every blessing you put out, let's sing everyone. Every blessing you pour out, turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord. You give and take away. Glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, one more time, you give. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Alright. Yes, Lord. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, yes, Lord. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe, yes, Lord. I believe. I raise a banner. I raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. You lift my burden. And I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, church. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. One more time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. One more time. My Redeemer. And the last time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Thank you, Jesus. We adore you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang pinamakapangyarihan sa lahat. You're the God of Israel, Panginoon. Hallelujah.
sun, as long as the moon, His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord, my God of Israel. Have not been because of you, all beyond my sight. Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my health, all of my life, because of you, because of you. All kings will bow down to you. Yes, Lord God Jesus. All kings will bow down to Him. All nations will serve the Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord, my God of Israel. Have not been because of you, hold me on my side. Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my health, all of my life, because of you. Yes, Lord God, we will praise you, Lord God. Salamat, Panginoon, na pinapalakas mo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Dahil lagi ka namin, Panginoon, kasama sa lahat ng pinagdadaanan namin, Lord God. Lord, we thank you, Lord God. We will praise you. We adore you, Lord God. Hallelujah. You're the most powerful, Panginoon. Let us praise the Lord. We praise. Praise be to the Lord, my God of Israel. Have not been because of you, all beyond my sight. Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my health, all of my life, because of you. One more time, praise be to the Lord. Praise be to the Lord, my God of Israel. Have not been because of you, all beyond my sight. Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my health, all of my life. One more time, praise be to the Lord. Praise be to the Lord, my God of Israel. Have not been because of you, all beyond my sight. Praise be to His glorious name eternally. All of my hope, all of my health, all of my life, because of you. Because of you, God of Israel. Because of you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because of you, Lord. Narito kami, Panginoon, upang sambahin, purihin at pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. What a beautiful name. Hallelujah.
your hidden glory in creations. How revealed to you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus that could not hold you. The will to before you. You silence most of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you, yes, Lord, life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Kung may mapagkukulang ang bawat isa, patawarin niyo, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, sa blessings na binibigay niyo sa bawat isa. Thank you, Panginoon, dahil sinamahan niyo kami sa mga oras nito. We thank you. We feel your Holy Spirit now, Panginoon. Your presence, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Manalangin po tayo.
Father God, salamat po sa araw nito kung saan ay nandito po kami po upang purihin ka at pasalamatan. Maraming salamat po sa araw nito na pinagbuklod niyo po ang bawat isa sa amin upang purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa araw nito. Kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan. Itago niyo po ang aming pastors na gagamitin niyo sa araw nito. Ganyan din po kung ano man po ang kanyang mensahe. Dalangin po na maipamuhay po ng bawat isa, Panginoon, sa araw-araw at maging kalakasan po ng aming spiritual na buhay. Ganyan din po ng aming physical na katawan, Panginoon. Maraming salamat dahil dakila ka, Panginoon, at hindi niyo mo kami iniiwan at pinababayaan. Wala nga po kami magagawa kung wala kayo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Welcome to the family. Ayan, magpustahan tayo mga kapatid. Good morning, everyone. As we grow in love and may we always be to you, but God would have us be a family always there to be strong and to lead. Ayan, nakangiti ng ating mga kapatid. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to learn, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love and may we always be to you, what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. God bless everyone. Siguro mas maganda, tayo ulit. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Medyo nakasampan natin ng konti. Next time. Dako po tayo sa ating schedule. Mag-start po ang ating gawain ng 9 a.m. Pasensya na po kung talagang minsan hindi kami nakakaabot. Tapos meron po tayong prayer meeting online. Midweek po yun. At ito yung pinangungunahan ng ating mga kapatid, si Sister Giselle, si Sir Doris. At ngayon po, meron po tayong Sunday School para sa mga kids. And then, meron po tayong outreach ministry sa Rosarito, Sampaloc po. Every Saturday, 5 p.m. po. Kila Master Lil po. Associated ng Bible Study. At susunod po yun ng alas 12 na tanghali. Sigurado, libre lunch sa po sa inyo yun. Reject ka. 12 p.m. Tapos meron po tayong outreach fellowship sa 13 Martires. Wow, layo nito. Sa every second Sunday po yun. Every port. Opo, every port po. 3 p.m. po yun. Yung mga gustong sumama, pwede po kayong sumabay kay Pastor Eve. Yung iba pong mga announcement ay si Pastor Eve na po ang yung wala. Yun, yung pinakamaganda rito. Local lang po ito Tayo-tayo lang. Youth camp po to sa March 28, 30. Wala pa pong venue, Pastor, di ba? Hinagahanap pa tayo. At yung mga detalye nito, si Pastor na pong magbibigay sa atin. Dako po tayo sa ating
ah, init kasi. Ano na tayo sa giving. May testimony. Sino po magtataas ng pangalan ng Panginoon? Mukhang wala. Ayun, si ate. Palapakan natin ng Panginoon. Dito raw po kayo kasi para itaas niyo yung pangalan. Nasa taas rin kayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Magre-retire na po ako sa May. Pero meron po agad kasunod na trabaho. Salamat po talaga sa blessing ng Panginoon. Hindi po talaga matutuyuan tayo ng langis, yung pangako ng Lord. Yung langis, sinisimbolo yun ng biyaya ng Panginoon, yung sa Bible po. Hindi po talaga siya matutuyuan basta't ang Lord ang laging nandyan sa buhay natin. Salamat po sa Panginoon sa lahat po ng biyaya at pagmamahal sa akin at sa aming pamilya. Thank you, Lord. Amen. Nakaka-bless naman po yun. Na yung langis hindi natutuyo. Pero sa motor natutuyo. Ate, joke lang. Natutuyuan yun sa pagka nilagay doon sa motor. Pag di ka nag-PMS, masisira ang makina mo. Pero yung sinabi nyo, kay Lord yun, talagang hindi matutuyo yun. Kasi po, yung mundo natin napakalaki. Hindi kaya ubusin ng tao yung langis na yan. Sino pa po magkataas ang pangalan ng Panginoon? Mukhang si Sister Doris. Ano ka bang baon? Bawi-bawi lang. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige, doon na ako nakatingin, kuya eh. Di na nga ako nakatingin dito. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin last Friday. Educational trip po ng mga bata dito sa school. So purihin po ang Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin. Nakarating po kami at nakauwi ng safe and sound. At purihin din po ang Diyos sa kabutihan niya sa pag-provide po niya sa lahat po ng mga pangangailangan namin. Yung mga po, yung pambayad po sa bus. So, on time po talaga pag sumagot ang Panginoon. So, purihin ang Diyos kasi hindi po niya kami pinabayaan at talagang napakabuti niya sa aming buhay. So, purihin po ang Panginoon. Yan lang po. Meron pa po ba? Kung wala na po ay dadako na tayo sa tithes and offering. Ay, tama. Tithes and offering, at ito'y pamumunahan ng ating kapatid na si Master Lil po. Palapakan natin, Panginoon. Ba't naging master, bro? Ay, nalaglag tuloy. Okay, dito na lang po ako. Alam niyo, ang isa po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba ay yung pong pagbibigay. Kasi sa pagkakataong ito, dito po natin na ipapahayag sa Panginoon yung ating pagmamahal, di ba po? At yung ating kagustuhan na sumunod sa Kanya. Actually, kung maaalala niyo po, si Abraham, minsan sinabihan po siya ng Panginoon ng ganito. Pero before yun, di ba, pinangakuan ng Lord si Abraham na sa kanyang lahi o sa kanyang binhi, manggagaling ang napakaraming mga lahi ng Panginoon through Abraham, di ba po? At dahil doon, bagamat ang kanyang asawa napakatanda na, sabi nga tuyot na daw yung kanyang bahay bata, sabi sa Bible po yun, nagkaroon ng katuparan yung pangako ng Panginoon. Binigyan siya ng isang anak sa katauhan ni Isaac. Pero ito po ang problema. Bandang huli, hiniling po ng Panginoon kay Abraham na yung kanyang kaisa-isang anak na inintay niya ng napakatagal na panahon, ialay niya sa Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Tumanggi po ba siya? Hindi po, di ba po? Agad-agad, sinunod niya ang Panginoon. Inalay niya yung kanyang anak, si Isaac. Although si Isaac, wala pang kaalam-alam, sinama niya yan, dinala niya doon sa bundok na kung saan iaalay niya yung kanyang anak, at talagang nandun sa kanyang puso yung willingness na sumunod at ipakita sa ating Panginoon yung kanyang pagmamahal. And alam naman natin kung ano nangyari doon, di ba po? So bakit ko po binabanggit ngayon yon? Kung tutuusin,
yung ibinibigay po natin every Sunday kapag tayo nag-aalay ng offering or ng ating mga tithes, wala po yan kumpara doon sa hiningi ng Diyos kay Abraham. Kung halimbawa lang po, hihingin sa atin ng Diyos. Halimbawa lang po ito, no? Hindi po anak. Sabihin sa iyo ng Diyos, kunyari may motor ka or may kotse ka. Sabihin sa iyo ng Diyos, ibigay mo sa akin yung kotse mo kasi doon sa Living Word, wala na silang mga gamit doon. Ibigay mo yan para maibenta ng church yan at maibili ng mga gamit. Willing po ba tayong gawin yun para sa Lord? Hindi po anak ang inihiling, gamit lang. Di ba po? Ngayon, siguro ang sagot doon, oo, kung talagang mahal natin ang Panginoon at naniniwala tayo na sa pagsunod natin, merong pagpapala na kapalit ayon sa pangako ng Panginoon. Di ba po? Katulad ng binanggit dyan sa Malakay, chapter 3, verse 10. Yung last, po niyan, yan. Numbara sa umpisa yung sorry. Yan. Bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house and test me now, sabi niya. He says the Lord of hosts. Ayun na yung pangako. Sabi niya gano'n, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows, sabi niya gano'n. Nandun po yung pangako. Kung talagang tayo maniniwala, susunod sa Panginoon at ibibigay natin kung ano yung hinihingi sa atin ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, tithes and offering lang. Hindi po yung ating mahal sa buhay, yung ating anak, or yung ating mga gamit na pinakamamahal din natin kasi ipinundar natin at pinag-ipunan natin ng maraming pera. So, sa pagkakataong ito, wagpurahanan nating hayaan, di ba po, na masubukan tayo ng Panginoon na malaman niya kung anong nasa puso natin, ibigay po natin sa Kanya, di ba, kung ano po yung hinihingi niya sa atin. Okay pa? So manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat sa maraming pagkakataon kami po ipinagpala niyo. Ibinigay niyo po ang aming mga pangangailangan at kailanman ay hindi niyo po kami pinagkukulang. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagbibigay, Panginoon, na ipapakita namin sa inyo, Panginoon, ang aming pagsunod, ang aming pagmamahal, at ang aming pagtitiwala na kami naman po ay hindi niyo po pababayaan at laging kayo ang magpuprovide ng aming pangangailangan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga puso ng taong nakahandang magbigay, Panginoon, ng kanila pong mga kaloob, ng kanila pong mga ikapo, para po sa ikalalaganap ng inyo pong mga salita. Kayo po lamang ang papurihan, pasalamatan, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samot panalangin. Amen. Habang tayo magbibigay na yung special number ang music team. Amen. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? Amen. Amen. So sabayan niyo po kami sa awitin na ito. Ito ay isang pasasalamat po sa ating Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot
cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Napakagandang awitin. In-offer kay Lord. Talagang magpapasalamat tayo every day. Hindi lang ngayon, araw-araw. Dako po tayo sa ating scripture reading. At ito yung pangunahan po ng ating kapatid, si Brother Michael. Pakalakpakan natin, Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Makibukas kayo sa 1 John 3:1-3. Verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Hello? 1, 2, 3. Aaron? Sige po, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, nihiling po namin ang gabay ng Holy Spirit na turuan po kami ng mga katotohanan sa iyong mga salita upang kami mamuhay ng karapat-dapat sa iyong kalooban, sa iyong kaharian dito sa lupa kagaya sa langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua.
Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. So ang mensahe po natin ay tuloy po yung nakaraan. Ang tunay na pagbabago kay Kristo. Basahin ko pong muli. 1 John, unang 1, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 3. Ito po yung karuktong ng nakaraan. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala. So tayo po mga mananampalataya, dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama na ipinagkaloob po sa atin, ay tayo po ay tinawag niyang kanyang mga anak. At sabi po ng talata, at tayo'y gayon nga. So tayo po'y ginawa at naging anak ng Diyos. At ang sanlibutan at mga unbeliever, hindi po nila tayo nakikilala. Pero ang Diyos po, ito po yung katotohanan, tayo po'y ginawang mga anak ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. So ito po ay biyaya ng ating Panginoon. Sabi po sa talatang 2, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Yung po yung sa ating pisikal na kalagayan, yung po yung sa araw ng pagkabuhay muli. Sa pagbabalik po yan ng ating Panginoon. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. So darating po yung panahon na ihahayag po ng Diyos yung kanyang mga anak at sa kanyang pagbabalik ay ipapakilala niya po sa sanlibutan at maghahari pong kasama niya sa pisikal, ibig pong sabihin sa katawang makalangit na. Yan na po yung sa pagkabuhay muli, sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yan po yung ating inaasahan. Kaya nga lamang po, napalitan po ito ng ibang salita. Imbis na yung ating pagkabuhay muli na tayo po sa pisikal na katawan ay kumpleto na pong magiging kagaya ng ating Panginoon. Kung ano ang ating Panginoon, ano po yung itsura niya, yung pagkakagawa po ng kanyang glorified body, ng kanyang resurrected body, ganon din po tayo, doon po nakapattern. Ayan. Kaya nga lang po, ang nangyari po kuminsan, ay naiba po ang kasabikan ng mga mananampalataya ay nauwi po sa rapture o yung pag-aagaw. At ang Biblia, ang dinidiin po ng Biblia, hindi naman po talaga yung pag-aagaw. Yung salita nga pong rapture ay terminology na lang po yan na wala po yung eksaktong salita. Ang eksakto pong salita ay yung pag-aagaw. At ang dinidiin po doon sa araw na yon, tayo po ay babaguhin, kagaya po ng ating Panginoon. So yun po yung ating pag-asa sa pagbabalik ni Kristo, ipapakilala niya po kung sino po yung talagang mga tunay na mga anak niya. At sabi po sa talatang 3, at sino bang may ganitong pag-asa sa Kanya, kay Kristo, may ganitong pag-asa, tayo po yon, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So sa napag-aralan po natin nakaraan ay tayo po ang maglilinis ng ating sarili sa ating pong kaluluwa at sa ating pong katawan. Sapagkat yung ating pong espiritu ay ginawa na pong anak ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Na nakita na po natin yan sa nakaraan nating pag-aaral. So ang layunin po ng ating pag-aaral muli ay upang maunawaan natin na ang pagkakilala sa ating espiritu bilang mga anak ng Diyos ay susi ng pamumuhay natin sa ating kaluluwa at katawan kay Kristo dito sa lupa. So kailangan po maunawaan po natin yung pong kaalaman, katiyakan kung sino po tayo sa ating espiritu. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At pag naunawaan po natin yon, mga kapatid,
lagi po nating sinasaisip at alam po natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Ito po ang susi ng ating tamang pamumuhay ng ating kaluluwa at katawan. At matutupad po yung sinabi kanina sa verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Tayo po ay aayon sa ating tunay na kalagayan sa ating Panginoon, sa ating espiritu na tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kailangan po lang talaga ay magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa po doon at tumanim po yan sa ating pisikal at kaluluwang kaisipan dito po sa lupa. At sabi nga ng ating huling pag-aaral, mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ng conclusion, ay nasa Diyos ang pagbabago, ng espiritu, ng ating espiritu, ngunit nasa tao, nasa atin po, ang pagbabago ng kaluluwa at katawan sa magitan po ng pagbabago ng ating isipan, ayon po sa kaisipan ni Kristo. So sabi po ng ating huling pag-aaral ay kailangan magkaroon po tayo ng change of mind o yung pananaw sa ating sarili na hindi na po tayo ordinaryong tao. Tayo, pagkabat hindi po ito alam at hindi po nakikita na sanlibutan, tayo po ay mga anak ng Diyos sa Espiritu. So, tandaan po natin, tayo po ay, i-reviewin ko lang po, tayo po ay, ulitin ko lang po, ay nilikha na may 3 bahagi. So, sa pagkaunawa po nito, mga kapatid, mas malalaman po natin paano po tayo mamumuhay ng kagaya ni Kristo. So, tandaan po natin, tayo po ay may 3 bahagi sa ating pagkatao, ang ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Basahin ko lang po muli yung unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 23. Apat po ay alam na po natin yung verse na ito. 1 Thessalonians 5:23. Pakabanalinawa kayong lubos, mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay binigyan ng Diyos ng responsibilidad. Ingatan, linisin po yung ating kaluluwa at katawan ayon sa ating espiritu na binago na. So ang ating espiritu, isang katotohanan mga kapatid, ang ating espiritu, ang siyang ipinanganak ng espiritu ng Diyos, at ginawang bago at nilikha ayon sa wangis ng kanyang anak. So dapat po nating maunawaan mga kapatid na yung ating espiritu, bagat hindi natin nakikita ito, ay sabi nung ito po ay naganap, sabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, ay kagaya ng hangin. Hindi mo alam kung saan galing, saan pupunta. Pero yan ang pinanganak ng espiritu, kagaya ng hangin. So totoo po, nandyan po yan, di nga lang po natin nakita, dahil ito po ay espiritual. Pero isang katotohanan ng ating espiritu po ay pinanganak na ng Diyos at ginawang bago at nalika ayon sa wangis ng kanyang anak. Ephesians chapter 4, 22-24. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Sino po mag-aalis ng dating paraan ng ating pamumuhay sa ating kaluluwa at katawan, yung nakasanayan na po natin? Sino po? Tayo. Sabi po dyan sa verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa magitan ng mapandayang pagnanasa. Ito po yung dati nating pagkatao. Ito po yung ating dating espiritu. So yung espiritu po natin ay namatay na po yon. Inilibing kasama ni Kristo. At nung nabuhay muli si Kristo, ay nagkaroon po tayo ng bagong espiritu. So wala na po yung dati natin, nalibing na. At nag-disappear na po yon at ginawa pong bago. At kaya nga sabi ng ating Panginoon sa verse 22, alisin ninyo yung dating karaan. So hindi na po dapat tayo mamuhay ayon sa dati nating espiritu na namatay na po yun, nailibing na kasama ni Kristo. Verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At baguhin po natin yung ating pag-iisip ayon po sa ating espiritu, sa pag-iisip po ng ating espiritu. At ito po yung pagbabago ng ating pag-iisip, ng ating pisikal at kaluluwang pag-iisip,
sa mundong ibabaw na ito, ayon po sa pag-iisip ng ating espiritu. Sapagkat ang espiritu po natin ay bago na. So, iaayon po natin yung ating pag-iisip. Ayon po sa pag-iisip ng ating espiritu. At verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Sino-sino po yung magbibihis ng ating bagong pagkatao? Ito po yung ating bagong espiritu. Ibihis po natin, isuot po natin. At ipamuhay po natin, tayo po ang gagawa nun. Ginawa na po ng Diyos yung kanyang bahagi. Gawin po natin yung atin namang bahagi. Yung bahagi po ng Diyos ay sa ating espiritu. At sabi po sa verse 24, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon. So nilalang po ito ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So yung ating espiritu, mga kapatid, ay pure po yan. Wala na po yan. Nakapattern po yan sa Diyos. Wala na po yang kasalanan. Pure po yan. So kung gaano po yan kabanal ang Diyos at katuwid, ganon din po katuwid at kabanal kabanal ang ating bagong pagkatao, ang ating espiritu. So yung espiritu po natin, pagka titignan po natin, ay napakalinis na po niyan. Holy. At yan po yung sinasabi na hindi magkakasala. Sapagkat yan po ipinanganak ng Diyos. So yung ating espiritu. John 3:6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. So yun po yung tinutukoy ang ating espiritu. 2 Corinthians 5:17-18. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. So ano po yung nagbago sa atin? Hindi po yung ating kaluluwa at katawan, kundi yung ating espiritu. Ang mga lumang bagay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. So yung ating espiritu, lahat po yan kompletong bago. At yan po inilikha ayon sa wangis po ng Diyos. At sabi po sa verse 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa magitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakipagkasundo. So makita po natin ang kilos ng Trinity. Ano po yung Trinity? Ito po yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya makita po natin ang Holy Spirit, isinilang po ang ating espiritu. At ito po ay ginawa ng Diyos Ama, ibinigay po sa atin sa pamagitan po ni Kristo. Kung si Kristo po ay hindi ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama at hindi po tinubos ang ating mga kasalanan at hindi po siya nagkatawang tao, hindi po maaari na tayo ay magkaroon ng bagong espiritu. Kaya yung espiritu po natin, nalikha po yan sa magitan ng pagkamatay ni Kristo. So ano po yung nangyari sa ating lumang espiritu? So nung si Kristo po ay napako sa krus at namatay na po tayong kasama niya. Yung ating lumang pagkatao, yung ating espiritu, namatay na po yun, nailibing na. At nung nabuhay muli si Kristo, nagkaroon po tayo ng bagong espiritu. Hindi na po yung dating luma. Bago na po yan. At lahat ng ito ay mula sa ating Diyos Ama. Sa magitan ng Holy Spirit at sa magitan ng ating Panginoong, sa pagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang kailangan po natin ay isuot sa ating espiritu at kailangan nating isuot sa ating espiritu at katawan ng ating bagong espiritu. Okay, ano po yun? Kaluluwa, nagkamali lang po yun ng type. Kailangan isuot po sa ating kaluluwa at katawan ang ating bagong espiritu. So, typo error lang po yan, mga kapatid. Ha? So, paano po natin isusuot yung ating bagong pagkatao? Paano po yon yung ating bagong espiritu? Ang sabi po ng Biblia, ito po ay magsisimula sa ating pag-iisip. Nakasentro po ito sa ating kaisipan. Sa magitan ng pagbabago ng ating isipan ayon sa kaisipan ng ating espiritu. Kaya totoo po yung kasabihan, mga kapatid, the battle is on the mind. Nandito po lahat. Bakit po? Kasi ang utak po natin,
nandyan po yung pag-iisip natin, nandyan po yung pag-iisip ng kaluluwa, ay nandyan po yung control station ng ating buong pagkatao. Particular po yan sa pamumuhay natin dito sa lupa, sa ating kaluluwa at katawan. So, nandyan po nakasentro sa ating mind. Siya po ang kumokontrol. Kaya kung saan po naka-align yung ating kaisipan sa ating laman, sa ating kaluluwa, ay ito po ang gagawin natin dito sa lupa. Kung ano po yung ating iniisip at saan po siya naka-align o ano po yung tinanggap niyang kaisipan, pwede nating sabihin prinsipyo, paniniwala, lahat po yan ay dadaloy po sa ating katawan. Kaya, kailangan pong baguhin natin. Kaya sabi po sa Ephesians 4:22-24, kukunin ko lang yung unang bahagi. Verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamuhay. Alisin ninyo, paano? Sa ating isipan muna. Doon po muna dadaan yan. At pag nagbago yung ating isipan, pananaw, susunod po yung ating katawan. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So, ito po ay sa ating pag-iisip. At ibibihis po natin, at pag nagkaganon, ay ibibihis po natin sa ating sarili yung bagong pagkatao. Doon po magmamanifest yung ating bagong espiritu, yung ating bagong pagkatao. So, ang battle po, ang magiging problema po niyan, mga kapatid, yung kaisipan po natin. Kaya dapat yung ating pag-iisip ay binabago po natin. Tayo po ang gagawa nun, mga kapatid. 1 Corinthians 2:14-16, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya, hindi niya iyon naunawaan, sapagat ang mga iyon ay naunawaan sa magitan ng Espiritu. So yung spiritual mind, kanino lang po yan? Hindi po yan maunawaan ng mga tao na wala sa Espiritu, na bago yung Espiritu, na hindi po na bago yung Espiritu. So imposible po yan sa unbeliever, human knowledge po kahit po religyoso yan, ang kaalaman po niya ay pantao, hindi po pang-spiritual. Hindi po galing sa Diyos. Verse 15, ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya naunawaan ng sinuman. So tayo po bilang taong spiritual, spiritually minded, yung isa po ay carnally minded. Ito po yung pag-iisip kung paano po mag-isip ang hindi mananampalataya. Tayo po ay paano po tayo mag-isip sa magitan ng ating espiritu. So dapat po yung pag-iisip natin dito sa lupang ibabaw ay inaayon po natin sa ating bagong kaisipan, sa ating espiritu. Verse 16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? So ang pag-iisip po ng Panginoon, kompleto na po yan. Nandyan na po lahat. Ang kalooban ng ating Panginoon, ang kanyang salita, lahat ng kaalaman ng ating Panginoon. Pero nakakagulat po yung verse 16. Ano ba yung verse 16? Kaguhit. Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Sabi po ng mga alagad, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Sino ang may kaisipan ni Kristo? Yung mga isinilang muli sa Espiritu. So yung Espiritu natin na bago ay meron po palang pag-iisip ni Kristo. So paano po yun? May kaisipan ni Kristo. So paano po mag-isip ang ating bagong Espiritu? Kagaya po ng pag-iisip ni Kristo. Yun po yung ating bagong espiritu. Hindi po natin to nare-realize, mga kapatid. Kaya ang ating espiritu, kumpleto na po yan dahil nandyan po ang isipan ng ating Panginoon. So para mas maunawaan po natin, babalikan ko lang po yun. Ilan po ba ang utak natin? Ayan, ginawa ko ng utak. Ilan po ba utak natin? Isa lang natin, utak, kokote, pag-iisip. Lagay mo nga sa kokote mo yan, sa isip mo. Ano bang laman ng utak mo, di ba? Kaya nga meron tayong comedy na Battle of the Brainless, di ba? Yung mga walang utak, walang pag-iisip. So ang tao, sa totoo lang, ayon sa pagkalikan ng Diyos, may 3 po tayong utak o kaisipan. Una, yung tinatawag na ang utak ng ating espiritu.
So yung utak ng ating espiritu. Pangalawa, meron pong utak o kaisipan ng ating kaluluwa. At pangatlo, meron po tayong literal na utak ng katawan. That is the human brain. Yan yung physical na nakikita natin na utak. So yung utak ng kaluluwa, hindi natin nakikita. Pero kaugnay po yan, nandyan po yan sa pag-iisip ng ating, kaugnayan po yan ng utak ng ating katawan. Kasi pag nag-isip po yung ating kaluluwa, yung human brain, susunod po yan at kikilos po tayo ayon sa kagustuhan o ayon sa pag-iisip ng ating kaluluwa. At ang utak po natin ay mayroon din po siyang sariling pag-iisip kung paano po niya patatakbuhin yung ating buong katawan. Naka-built-in na rin po yan. May sarili rin po siya. Pertaining to na pagkilos po ng ating, paano po gumagana yung ating human body. So, nasa utak po yung central processing unit natin. Parang sa computer. Ganun po. So, ano ang utak ng ating bagong espiritu? Una po muna. So, yung ating espiritu ay bago na, ang sabi ng Biblia, ay merong utak. Ano ang utak ng ating bagong espiritu? Ito po yung binasa natin kanina. Ito po ang utak ni Kristo. The mind of Christ is in our spirit. So, yung utak ng ating espiritu, walang iba kundi si Kristo. Nandyan po ang utak. So, paano nangyari yon? Eh, di ba tayo yung espiritu? So, paano yung utak na natin sa espiritu ay utak din ay ni Kristo? Ay merong utak ni Kristo. Nangyari po yan, mga kapatid, nang tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, ay naging kaisa natin ang kanyang kaisipan o utak. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6:17, unang Korinto 6:17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay naging iisang espiritu na kasama niya. So nung tayo po ay na-born again, ang espiritu ni Kristo, through the Holy Spirit, ay naging kaisa ng ating espiritu. So yung buong kaisipan ng espiritu ni Kristo, napunta po sa atin, nag-merge, naging isa. Yan. So kung tutuusin, paano po dapat nag-iisip ang ating espiritu? Sa kaalaman pong ito, ang ating espiritu ay pag mag-iisip yan, kagaya yan ni Kristo. Kaya totoo yung kung ikaw ay nasa isang sitwasyon, ano ang gagawin mo? Ang tatanong mo, anong gagawin ni Kristo? Pwede ba 'yon? Eh nandoon naman siya sa langit. Eh pwede po pala 'yon dahil yung kanyang pag-iisip ay nasa ating espiritu. So ire-reveal po niya kung ano ang gagawin ng ating espiritu, ire-reveal po dapat. Ang problema, yung ating kaisipan ng ating kaluluwa hindi makakonect sa ating kaisipan ng ating espiritu. So, kailangan isuot nga natin maging iisa sila. So, pwede nating isipin, 1 John 4:17, dito naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. So, sa sanlibutan ito, paano po possible yon? Kung ano daw si Kristo, ganun tayo sa sanlibutan ito. Yun pala, sa ating espiritu ay iisa tayo ni Kristo sa ating espiritu. Kaya pwede nating isipin na ang ating espiritu na bago ay replika ni Kristo. Ulitin ko po, pwede nating isipin na ang ating espiritu pala ay replika ni Kristo. Dahil si Kristo nasa ating espiritu. At tayo sa ating espiritu ay kaisa ni Kristo. Ephesians 4:24, at kayo magbihis ng bagong pagkatao, na ano ba yung bagong pagkatao? Yung ating bagong espiritu, na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So yung ating espiritu, nilalang po yan ayon sa wangis ng Diyos. 2 Corinthians 4:4, sino po yung wangis ng Diyos o larawan ng Diyos? Ang sabi po dyan, 2 Corinthians 4:4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip. Binubulag ng diablo yung pag-iisip. Diyan po talaga. So ang diablo, pagka kontrolado niya yung isipan ng isang tao, kanya yon. Influensya niya yung isang tao sa pag-iisip. Sapagkat ito po ang kokontrol sa kanyang katawan, paano kumilos. Kaya sabi dito, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi
sumasampalataya. Buti na lang tayo sumasampalataya, kundi nabulag din tayo. Upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Ano pa yung liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian? Ano pa yung liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo? Ano po yon? Ano ba yung kaluwalhatian ni Kristo? Na siyang larawan ng Diyos. Okay? So ano po, sino po yung wangis ng tayo po inilika ayon sa wangis ng Diyos? Ito po ay si Kristo. Siya po ang wangis, larawan ng Diyos. Kaya nga yung ating espiritu, replika ni Kristo. Nilikha po ayon sa wangis ng Diyos, larawan ng Diyos, ay si Kristo mismo. So yung mga unbeliever, hindi po nila nakikita yan. Tayo lang po nakakita niyan na si Kristo ang larawan ng Diyos. At nilikha po tayo ayon sa larawan ng Diyos, yung ating bagong espiritu. Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Sino ba yung kanyang anak? Si Kristo. At si Kristo ay larawan ng Diyos. Na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So panganay si Kristo, anak ng Diyos, tayo ginawang mga anak ng Diyos, kapatid natin si Kristo. Siya ay panganay. Sapagkat yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo, yun po yung binigay sa atin. Tayo po'y ginawang mga anak ng Diyos ayon sa ating pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Ayan. Kaya nga ang ating espiritu na bago ay nalikha ayon sa wangis ng Diyos. Sino? Na si Kristo na anak ng Diyos. Okay? Typo error lang po yon. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya baguhin natin ayon sa kaisipan ng espiritu na kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ng ating kaluluwa at katawan. So yung ating kaluluwa, kaisipan ng utak ng ating kaluluwa at utak ng ating katawan, ay iayon po natin ayon sa ating bagong espiritu o utak ng ating bagong espiritu na utak ni Kristo, na the mind of Christ. Iaayon po natin. So paano po yun? Babaguhin po natin ang ating kaisipan tungkol sa ating pagiging anak ng Diyos. So ito yung unang-unang step talaga mga kapatid. Change of mind. Anong babaguhin natin? Yung pananaw natin kung sino po tayo. So sino po ba tayo? Sa ating espiritu na dapat sumusunod yung ating kaluluwa at katawan. Yung pag-iisip ng ating kaluluwa at katawan ay tungkol sa ating pagiging anak ng Diyos. So merong maling kaisipan na nais po nating ituwid tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Okay, ito po yung maling kaisipan. Una, ang maling kaisipan na tayo ay mga anak ng Diyos katulad ng pagiging anak ng Diyos ni Adan sa paglikha. So dito po yung sinasabi ng mga tao, ikaw lang ba anak ng Diyos? Lahat naman tayo anak ng Diyos. So paano po tayo naging anak ng Diyos? Sa pagiging anak ng Diyos ni Adan. Kung si Adan po ay anak ng Diyos, lahat ng galing kay Adan, ano? Ano, Brad? Apo ng Diyos. Apo. Apo sa tuhod. O ibig sabihin, mga anak ng Diyos. Ngayon, sabi po sa Luke 3:38, the son of Enos, the son of Seth, English na po ito, the son of Adam, the son of God. So, paano naging anak ng Diyos si Adan? By creation, ang sangkatauhan nilikha ng Diyos, kaya naging anak ng Diyos. So, sino po nilikha ng Diyos? Unang-una, siyempre, ang unang tao si Adan. At lahat na po, si Eva, lahat po tayo, galing na kay Adan. Kaya si Adan ay anak ng Diyos. Kaya kung ano po status ni Adan, ganun din po tayo. So, ano status ni Adan? Ano po siya? Anak ng Diyos. By creation, anak din tayo ng Diyos. At siya ay nilikha ayon din sa wangis ng Diyos, yung kanyang espiritu. So, pinakawangis po doon, God Spirit, siya ay espiritu, nagkaroon ng espiritu. Okay. Hindi pa po yun actually nakapattern sa anak ng Diyos. Yung nakapattern sa anak ng Diyos, mangyayari po yun pagkatapos pong tinubos tayo ni Kristo, yung namatay si Kristo na buhay muli. Hindi po mangyayari yon, hindi po matutupad yung ating bagong espiritu kung si Kristo po ay hindi pa namatay. At nailibing yung ating yung dating pagkatao. At kung hindi po nangyayari yung pagkabuhay dyan muli. So doon pa lang po nagsimula yon. So ang mga tao ay naging anak ng Diyos ayon kay Adan. Ayan.
Dito, ang pagiging anak ng Diyos ay sa paglikha, kaya ang lahat ng tao ay anak ng Diyos sa paglikha. Ayon sa pagiging anak ng Diyos ni Adan. So pag sinabi mo ng mga tao, mga unbeliever, anak din naman ako ng Diyos eh, nilikha rin niya ako. So hindi po natin makokontra yon kasi ang pagiging anak nila tinutukoy kay Adan sa creation. Pero hindi po yan ang ating pagiging anak ng Diyos. Ha? Hindi po galing kay Adan yung ating bagong espiritu. Ha? Hindi ayon sa pagiging anak ng Diyos. Ngayon, ano po ang naging problema kay Adan? Tandaan natin, kung ano po yung kalagayan ni Adan bilang anak ng Diyos, ganun po tayo. Ang nangyari po, si Adan bumagsak. Ano po nangyari? Bilang anak ng Diyos sa pagkalikha, ay nagkasala po si Adan. At dahil tayo galing lahat sa kanya, ano po epekto sa atin? Sabi po sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. So ano po ang pinagkaiba? Yung unang Adan, lahat tayo namatay. Kaya kinakailangan ng bagong Adan o huling Adan na siyang magiging panggagalingan ng ating buhay. Kaya si Kristo yon, nagkaroon tayo ng buhay. So iba po yung pagiging anak ng Diyos ni Adan at ni Kristo. So ano po nangyari sa mga tao, sa atin? Dahil sa pagiging anak ng Diyos ni Adan, nadamay po tayo, nagkasala si Adan, namatay siya, patay rin po tayo. Kaya lahat ng tao ay namatay, sabi po diyan. Romans 5:12, therefore just as through one man, sin entered the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. So paano po tayo naging makasalanan? Sa magitan ng kasalanan ng isang tao. Paano po tayo nagkaroon ng kamatayan, tuloy-tuloy sa impyerno dahil kay Adan? Kaya pag sinabi ng tao, anak ako ng Diyos dahil nilikha ako according to Adam, son of God, si Adam, o kung ano yung natanggap ni Adan, nung nagkasala siya, ganun ka rin. So, kay Adan, patay ka. So, lahat ng tao kay Adan ay namatay dahil si Adan ay nagkasala at namatay sa espiritu. Ayan. Kaya sabi sa Romans 5:17, for if by the transgression of one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Kaya kinakailangan ng panibagong Adan na Kristo na siyang panggagalingan ng ating pagiging anak muli ng Diyos. So, yung unang anak ng Diyos ay si Adan ay namatay na. Nadamay po tayo, namatay po ang ating pagiging anak ng Diyos ni Adan. Dead na po yun. Huwag na po nating asahan yung pagiging anak natin ng Diyos kay Adan. Napasama nga po dahil tayo po ay namatay. 1 Corinthians 15:45, so also is written, the first man, Adam, became a living soul, the last Adam became a life-giving spirit. So tayo po ay nangangailangan ng bagong Adam. So ang huling Adan ay si Kristo. So sabi sa 1 Corinthians 15:47-49, the first man is from the earth, earthly, the second man is from heaven. And, init kapatid, no? And as is the earthly, so also are those who are earthly. As is the heavenly, so also those who are heavenly. Inom lang po ng tubig. Dapat malamig na tubig. Verse 49, just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. So yung image ng unang Adan na anak ng Diyos, nadala po natin. Kaya nung namatay siya, namatay din po tayo. Nung nagkasala si Adan, hindi pa tayo pinapanganak noon, pero naki-Adan pa po tayo, nasa loob pa po niya tayo, ay namatay na rin po tayo. Yun po yung masaklap na pangyayari. So yun po yung unang maling kaisipan na tayo pa rin ay mga anak ng Diyos. Kaya namatay na po yun, yung pagiging anak ng Diyos. Napalitan na po ng kamatayan, pagiging anak ng Diyos ni Adan. So wag na po nating asahan yan. Pangalawa, yung maling kaisipan na tayo ay mga anak ng Diyos, katulad ng mga anghel. Uy, anak ako ng anak tayo ng Diyos, katulad ng mga anghel sa langit. Magiging kagaya natin sila. Ayan. May comparison, yes, pero ang pagiging anak natin, hindi kagaya ng pagiging anak ng Diyos ng mga anghel.
So sa Biblia, sa Job, ay tinawag po ang mga anghel na mga anak ng Diyos. Sons of God. So hindi lang po yan si Adan. Actually, sa langit ay unang nalikha ang mga anghel, ay sila po yung unang tinawag na mga anak ng Diyos. So sila po ay mga anak ng Diyos, papaano? Kaparehas po ba yan ng ating pagiging anak ng Diyos? Parehas ba sa mga anghel? Tignan po natin. Job 38 verse 7, when the morning stars sang together, yung mga anghel po yan, tinatawag po silang morning stars, and all the sons of God shouted for joy. So, sino po yung mga sons of God? Ito po yung mga anghel. Kasama dyan si Lucifer, Satanas. Kasi anghel din po siya. Di ba? O, kita nyo ha? Si Lucifer, sons of God din. Si Satanas, sons of God din. Job 1:6. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Tingnan nyo yung verse. Nababasa ba? And Satan also came among them. Bakit si Satanas sumama doon sa meeting? Okay, itong meeting na ito, dahil si Satanas nakapasok, hindi po yan sa loob ng pinakakaharian ng Diyos. So, ito po yung meeting place ng mga anghel. It could be the second heaven. Di natin alam, eksakto. Pero yun lang po yung aking iniisip. Hindi po ito yung sa loob mismo ng, kasi natanggal na po si Satanas doon, di ba? So, ito po yung, pwede nating sabihin, ito po yung paniniwala ng ibang mga, mga Bible scholar, ay ito po ay isang courtyard ng mga anghel. Ito po isang lugar na neutral na doon po pinepresent ng mga anghel yung kanilang. So meron palang ganon, yung parang chine-check ng Diyos yung mga anghel. At sa pagkakataong to, Satanas pumunta rin. Bakit? Bakit nagpunta ron? Hindi naman siya pinalis eh. Kasi sons of God din siya. Anghel din siya eh. Di ba? Kaya lang, anghel na rebellion. Yan. Sa Job 2 verse 1, naulit-uli. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves. Ito po ay during sa lifetime ni Job. So, hindi, ibig sabihin, regular meeting po ito ng mga anghel sa Diyos. Diba? Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Nagre-report. Ano ba? Alam niyo po, parang nakikita ko, diba, bago magbukas yung mall, yung mga gwardya, mini-meeting muna, inaayos, check, okay ba kayo dyan? Mga, ano. So, meron pong ganon sa langit, sa mga anghel. Ang tawag po ay sons of God came to present himself before the Lord. And Satan also came among them. Ando na naman si Satanas. Present himself. Nakiki-present din siya. Oh, dito ako. Okay. Bakit po? Bakit na parang pwede na siya pumasok doon? Kasi nga po, ay nakuha niya yung domain. In a way, yung domain po ni Adan na binigay ng Diyos kay Adan, yung pamamahala sa physical creation ng Diyos dito sa earth, ay in a way ay nakuha po ng diablo. Kaya yung authority po niya ay nakaw. Hindi po siya nakakulong sa impyerno eh. Diba? Nagkaroon po siya ng pagkakataon na mag-survive. Dahil nga po nadaya niya ang unang tao. So in a way, nakuha po niya si Adan at na-transfer po sa kanya yung authority binigay ng Diyos kay Adan. Kaya si Satanas ay God of this world. Naging Diyos ng sanlibutan ito. He is in charge of this world. Until na tinubos po ito ni Kristo. Ayan. Kaya kailangan tubusin ni Kristo sa diablo. Tayo ang sangkatauhan. Genesis 6, 1-2. Tingnan nyo po ginawa ng mga sons of God. Mga anghel. Now it came about when men began to multiply on the face of the land and daughters were born to them. Siyempre, dumami po yung mga kabaihan. So, iniisip ko lang, kasi ayon sa evolution, ay ang tao
nag-evolve. Diba? Ibig sabihin, pangit, paganda ng paganda. Tama, no? Ay, makita mo yung picture nila. Ano ba yun? Yung unggoy, no? Hanggang na-develop, diba? Pero sa Genesis, sabi rito, nung nilikha, kaya evolution, iba, no? Nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, sila yung perfect human being. Maganda. Perfect ang DNA. At pagkatapos no, nag-break na yung DNA nila. Pero yung unang mga tao ng panahon na yon, galing pa kay Adan, ang sabi rito, daughters were born to them. Ano itsura nila? Sa verse 2, the sons of God. Sino yung sons of God dito? Hindi naman si Adan. The sons of God saw that the daughters of men were, ano po, itsura ng babae ng araw, maganda pa rin po na ngayon. Pero noon talaga, maganda rin dahil natural at original pa ang pagka-creation nila. So, kabaliktaran po nung evolution. Di ba? Yung nag-evolve, nag-a-adapt, paganda ng paganda. Ito, maganda na. Nung una pa lang. Dahil sa ganda nila, at sinasabi, yung mga babae nung araw, malalaking babae, matatangkad sila. Malalaking babae na proportion. At nakita nila, yung mga babae, anong ginawa ng mga sons of God? They took wives for themselves whomever they choose. Diba? Ano po resulta ng mga anak nila? Siyempre, mga anghel yan. Giants. Nephilim. Kaya, nagugulat sila, may mga structure po tayo na paano nagawa ng mga tao nung unang panahon yan na natuklasan, napakalaki ng mga bato. Paano nabuhat? Samantalang tayo ngayon, yung sabi nga, kung ngayong gagawin nyo, mahihirapan. Kasi ang bigat ng bubuhatin. Baka hindi kayanin ng mga crane natin, ng mga paggawa ng ano. Yun talaga ay napakabigat, napakalaki. Paano nabuhat yan? At very precise yung pagkakagawa ng mga structure. May natutuklasan po silang mga ganong structure. Paano napagpatong-patong? Sino nagbuhat yan? Sabi nga, may mga giants nung araw. At yung mga giants na yon, malalaking tao, matatalino. Kasi may utak ng mga ano yan mga anghel. Pero mo, utak ng tao, utak ng anghel, pinagsama mo, di matatalino yan. Kaya yung pangapanahon nun, masasabi natin, may advanced technology sa atin. Meron silang mga natuklasan ng mga advanced na. Bakit meron sila nun? Ayan. Ngayon, ang punot dulo, mga kapatid, ay yung pagiging anak ng Diyos natin, pinarehas sa mga anghel. Kagaya ka ng anghel. Sa langit, kagaya ka ng anghel, mga anak ng Diyos. Kaparehas natin. Yun po yung isang kaisipan. Luke 20:33-36. In the resurrection, therefore, which one's wife will she be? For all seven had married her. Okay, sabihin na lang natin mga kapatid, may isang mananampalatayang babae. Nakapag-asawa siya ng Kristiyano. Sabi natin, mga pastor pa nga na pangasawa. Namatay yung asawa. Nakapag-asawa na naman siya, pastor din. Namatay. Nakapag-asawa siya ng 7 pastor. Namatay rin siya. Ngayon, ang tanong kay Kristo, pagdating sa langit, binuhay sila ngayon ni Kristo. Nagkita-kita ngayon sila, may physical body. Tama? Ang tanong, sino ang asawa niya ron sa 7? Problema yung kapatid, di ba? Ako, pag nakita ko yung ex ng misis ko sa langit, na born again ka pala, anong gusto mo ngayon, di ba? Mag-aaway kami. Glorified body na yung wife ko. Di ba? Kay Lil, tsaka kay Cielo, wala naman sigurong problema, di ba? Ako, may kakaroon ako ng problema sa asawa ko kung na-born again yung ex niya. Di ba? Pagdating sa langit, sino ka? Di ba? Sino ngayon ang asawa sa amin dalawa ngayon, di ba? Magkakaroon ng problema yan, di ba?
Ngayon, ang sagot ni Kristo ganito. Halimbawa, na-born again yung, nagkita-kita kami doon. 2 lang kami, magkakagulo pa kami. Lalo na kung 7. Di ba? Oh. Isa lang yung babae na pangasawa nila nung 7 eh. Oh, kami, 2 kami, isa lang na pangasawa namin. Oh, yun nga lang, di sabay, di ba? Isa-isa. Pagdating sa langit, sino talaga ang asawa? Yun ang problema. Kung na-born again yun, kung napunta na impyerno, wala akong problema, Brad, kasi hindi naman resurrect. Pero sana na-born again bago namatay. Diba? Kunti, nagdurusa sa impyerno yon. Ngayon, sabi ng Panginoon ganito, verse 34, anak. Jesus said to them, the sons of this age marry and are given in marriage. Diba? Tayo, dito sa panahon natin, sabi ni Kristo, totoo, nag-aasawa kayo sa panahon ngayon at kinakasal, given in marriage. Okay, totoo yon. Hindi kinontra ni Kristo yon. Ha? Okay, so, maaari dito, pwede nga makapag-asawa ka ng ilan? 7. Pwede yon. Diba? Ang Muslim nga sabay-sabay. Diba? Kaya lang, sa lalaki, sa babaeng asawa lang yon. Hindi pwede sa lalaki. Ayan. Ay pwede rin pala, no? Pag gustong asawahin yung asawa, may asawa ka na, mataas yun, kukunin niya, pwede. 2. Magiging, matatransfer sa kanya. Pwede rin pala yun sa Muslim. Huh? So, Jesus said to them, the sons of this age marry and are given in marriage. But, sabi sa verse 35, but those who are considered worthy to attain to that age and the resurrection from the dead. Tayo yun. Diba? Dapat kasama tayo ron. Diba? Kukunti na nga lang tayo, hindi pa tayo makasama sa resurrection. Kanina, dinaanan namin yung Iglesia ni Cristo. Naku, ang dami. Ang daming pupunta ng impyerno. Diba? Bakit? Kasi hindi sila nanampalataya kay Kristo na Diyos eh. Nagkatawang tao. Hindi sa kanila yon. Parang Islam sila eh. Hindi na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan ang Muslim. Pero prophet, naniniwala sila. Parang version ng Islam faith ang Iglesia ni Kristo. Verse 35, but those who are considered worthy to attain to the age of the resurrection from the dead, ayan yung mga umabot dun sa resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Ay, wala na palang pag-aasawa, kapatid. So, hindi tayo mag-aaway ngayon, di ba? Nakita-kita ngayon yung 7 lalaki, ay, hindi pala tayo mag-aasawa na rito. So, wala na tayong marriage dito. Being sons of the, sabi dito, bakit hindi sila binibigay? But those who are considered worthy to attain to the age of the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. Bakit? Sabi ng Panginoon, verse 36, for they cannot even die anymore. Okay. Bakit pala nag-aasawa tayo rito? Bakit nauso yung pag-aasawa? Kasi ang tao nagkakaroon ng namamatay, di ba? Para magpatuloy, nag-aasawa. Pero si Adan, kung hindi nagkasala si Adan, walang pag-aasawa, sila lang yung mag-asawa. Kasi walang kamatayan eh. Anak lang sila ng anak, hindi naman kailangan mag-multiply. Sila lang yung mag-multiply, si Adan, si Eva. Ayan, Ayan. And, sabi rito, and being sons of the resurrection. Because they are like angels, dito nagkagulo, interpretation ng iba, and are sons of God. So sabi nila, ay pagiging anak natin ng Diyos, kagaya sa anghel. So hindi po yon. Being sons of the resurrection. Makakuha tayo ng malamig na tubig. Parang okay. And are sons of God, being sons of the resurrection. So, dito, kala ng iba, pagiging anak natin ng Diyos, kagaya sa mga anghel. Hindi po. Sabi ni Kristo, and are sons of God. Kagaya lang sila ng mga anghel, hindi nag-aasawa.
David, kuha mo ng tubig na malamig ulit. And are sons of God, being sons of the resurrection. Hindi po sinabi rito na ang pagiging anak natin ng Diyos kagaya ng mga anghel. Ang sabi po rito, kagaya lang tayo ng mga anghel, hindi nag-aasawa. At hindi namamatay. Yung pagiging anak natin ng Diyos, saan po galing? Being the sons of the resurrection. Sino ba yung nag-resurrect? Si Kristo. So yung pagiging anak natin ng Diyos ay yung pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Ngayon, hindi pala pwede mag-asawa eh. Hindi pala nag-aasawa mga anghel. Bakit yung mga anghel na fallen angel nag-asawa, di ba? Binrake nila. Ang sabi sa Jude chapter 6, and angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of that great day. So ano pong ginawa ng mga anghel na nag-asawa ng mga tao? Hindi pa dapat sila mag-aasawa eh. Kaya na mga fallen angel po yun, mga rebellious angel. Iniwan nila yung kanilang pwesto at ginawa po na. Bawal po sa kanila yun eh. Kaya ang Diyos, pinarusahan po sila at he has kept in eternal bondage for judgment. Kaya yung mga anghel na gumawa noon, kinulong po ng Diyos yun. Kasi bawal po sa mga anghel yung ginawa nila. Ngayon, ang pagiging anak natin ng Diyos ay nakapattern kay Kristo. Ngayon, si Kristo ba anghel? Merong reliyong ganun na, paniniwala ay anghel. Sa iglesia naman ni Kristo, ang paniniwala nila, anghel si Manalo. Yung ibang reliyon, anghel si Kristo. Hebrew 1:13-14, but to which of the angel he has ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your foot. So kanino sinabi ng anghel, verse 13 anak, kanino sinabi sa mga anghel na umupo ka sa kanan ng umupo ka sa aking kanan at ilalagay ko sa ilalim mo yung lahat ng iyong mga kaway. Hindi po si Kristo, anghel. Siya po'y anak ng Diyos sa pagiging Diyos ng Ama. At kapantay ng Diyos Ama. Diba? Right hand, nasa kanan ng Ama. Ano ba yung anghel? Sabi sa verse 14, are they not ministering, all ministering spirits? So lahat po ng anghel, ministering spirits. So they are sons of God as ministering spirits, sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation. So sila po ay ginawang katuwang natin, tinutulungan po tayo ng mga anghel. They are ministering to us sa ating mga naliligtas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa bandang huli na lang po, ay ito ang tamang kaisipan na tayo ay, number 3, mga anak ng Diyos ayon sa pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Romans 8:29, sapagkat ang mga nakakilala niya, nung una ay tinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayan. So tayo ay ginawang katulad sa larawan ng kanyang anak. John 1:12, sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkaloob sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At sabi sa Romans 8:9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. So, very essential, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Romans 8:14, Romans 8, okay, tutuloy ko na lang po yung verse 17. Sabi sa verse 17, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, tagapagmanang kasama ni Kristo. If indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Ang pagiging anak po natin ng Diyos, hindi po galing kay Adan, hindi po galing sa mga anghel, kundi galing mismo sa anak ng Diyos na si Kristo at tayo tagapagmana. In our spirit, we are sons of God. So sa ating pagbubulay, kaya magbago na tayo ng pag-iisip kung sino tayo talaga sa mundong ito. Kung ano si Kristo, ay gayon din tayo sa sanlibutan ito. Ano po tayo? Ano po si Kristo? Anak ng Diyos. Ano po tayo? Mga anak ng Diyos kay Kristo sa sanlibutan ito.
Kaya bawat pag lumabas po tayo, taas noo, anak ako ng Diyos kay Kristo. Amen po ba? Manalangin po tayo. Aming amang Diyos sa langit, salamat po sa katotohanan ito. Ipamuhay po namin to sa aming pag-iisip at aming kaluluwa at katawan ay palakasin ng iyong Holy Spirit sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Natawagan ko na po, palapakan po natin ating buhay na Diyos. Natawagan ko na po ang pag-awit sa doxology. Pangunahan tayo ng worship team. Gitara na lang. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang paghahari sa atin bilang mga anak ng Diyos ng Holy Spirit ay sumaating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.